Magandang umaga po mga ka-brothers. Kamusta po kayo dyan? So, sumaglitan tayo ngayon na makapag-update dito sa aming bahay na habang wala si Kananay. Nandito kami ngayon. Maaga ko nilabas si Rayrayin. Rayrayin? Oh, matagal rin siya din nakasakay dito sa stroller. Oh. Ale? Yeah! Oh. Ah, sino maganda? Sino maganda? Ah, wala na. Kailangan pag maagang-maaga, nilalabas ko si Rayray mga kabrothers para mainitan ng araw. Kasi maganda yung sikat ng araw sa kanya. Ganitong oras para mainitan. Tsaka sasamantalahin ko na rin tong pagkataon para makapagdilig ng halaman. Kasi itong mga halaman ni Kananay mga kabrothers, iniwan niya sa akin to para diligan araw-araw. Kaya itong talong. Yan, ang daming bunga niya, no? May mga bunga na siya dyan. 3 pirasong talong ang bunga. Malaki na mga kabrothers. Ayan, o, pwede nang kunin yan mga ilang araw. Ito, talong rin ito. Ibang variety. Yan po ay tanim ni Kananay. So, yun. Alam nyo naman po, si Kananay po ay busy dun sa, kay Sister Mary. Saka, dun talaga ang mas gusto niya hanggat maaari. Mas gusto si Nanay dun kasi marami siyang ginagawa dun. Mga isda, bukid. So, dito kasi minsan, lalo pag sirairan silang dalawa, minsan nalulungkot. Kaya, pero minsan, sabi ko sa kanya, pag video siya doon, pwede siya magbakasyon dito anytime. Dahil may susi naman si Nanay mga ka-brothers. So, ang bili niya sa akin ay diligan ko raw yung kanyang mga pananim. Oo, di ba? Okay? Tama ba? Nakasakay tuloy siya na ulit ng stroller. Matagal-tagal hindi nakasakay si Rayray mga kabrothers ng stroller. Update dito sa mga tanim ni Kananay. Ito ang malawak na aming herbal na tinanim, no? Tsaka yung sili. Dumami ang bunga ng mga sili, mga kabrothers, no? Kaya na inalagaan ko ng dilig araw-araw mga kabrothers, no? Para ipanggamit kami. Tapos ito yung bago dito. Yung tanim ni Kananay na okra, malago na. Yan, kagaya niya, no? So, sabi sa akin ni Kananay mga kabrothers, at saka ito kasi laging ginagawa niya, yung okra daw ay yung bunga ng okra, bagong pitas, masarap kainin. Good for digestion, no? So, kaya ito mayroong isang pirasong okra dito. Tatanggalin natin yan. Yan. Ito yung ating kakainin mga kabrothers, no? Kasi ito lalo pang may mga tawag dito, yung mga ulcer, ito daw ay masarap sa digestion. Bawal sa'yo ito, Rayray. Okay, yan po yung mga tanim niya. Didig-didigan ko yung mamaya. Talbos ng kamote. Dumadami na rin ang talbos ng kamote mga kabrothers. Tsaka yung gabi. Marami-rami na rin yung gabi. Dito pa yung mga tanim ni Kananay yung talbos ng kamote. Okra. Yan. Yung kalamansi ay hindi pa namumunga yung kalamansi. May isang pirasong bunga. Yan, tinatad niya ito ng tsaka mga saluyot. Yan ang maraming tanim ni Kananay mga kabrothers. Saluyot at saka okra. Yung mga talong dito matagal na to eh. Yan ang
marami ng damo. Tapos nagtanim rin siya ng ampalaya, no? Ito yung mga gulay na tinanim ni Kananay, saka alugbati. So, yun po. Bali, si Nanay po, mga siguro next week, sasaglit si Kananay dito. Ako po ay may lakad kasi may travel, kaya kailangan ni Mrs. ng kasama sa gabi. So, sa umaga, ito yung mission ni Kananay, mga ka-brothers. Siya yung magagamas nitong mga damo-damo kasi ito yung pagkakaabalahan niya dito. So, Pakyawan ang bayad doon ni ka-brother Ed. Itong mga malunggay na matataas na, hinihintay ko na lang na lumago yung bunga, yung mga bunga yung mga ka-brother, saka ko sila puputulin. Kasi hindi na maabot yung dahon eh. So, puputulin natin yan dito. Tapos yung dalawa na yan. Kasi tsaka malapit sa bakod. Dapat wala siyang, hindi siya malapit sa bakod kasi possible na bumagsak pag may bagyo. Yan, matataas na, oh. Yung bunga niyan ay pag pwede nang gulayin, tsaka namin puputulin at gugulayin yung bunga. Ginataan. At saka mayroong papaya. I-sprayhan ko lang yan ng tubig. Yan. Manood ka lang dyan, Ray Ray. Ito yung laging bili ni Kananay. Diniganda yung kanyang mga pananim. Kasama yung mga damo. Para hindi malanta. Kasi sa araw po ay napaka init. Kaya dapat talagang diligan tuwing umaga lang. Kasi paghapon masyadong magastos na rin sa tubig, mga ka-brothers. Yan, mga talong. So, pag may pagkataon tayo at magkabaran ng budget, dadagdagan natin to ng lupa. Ang pampataba. Yan ang trabaho dito ni Kananay pag umaga. Magdilig ng mga pananim. Tapos na kami dito. Doon naman kami sa likod. Doon naman kami sa likod. Magdidilig nila ni Ray Rayin. Pasyal-pasyal sa umaga. Pag ito ay marunong na maglakad, hindi na to sa stroller. Maglalakad-lakad na siya dyan, mga ka-brothers. Paikot-ikot dito sa bahay. Paikot-ikot sa bahay. Dito yung kanyang pinaka-playground ni Ray Ray. Dito kami maghahabol-habulan sa labas. Shashu! Shashu! Ha? Adyan ka lang. Ito naman, diligan natin. Dapat pala maraming ganito. Kasi pag maraming ganito, tapos maraming tanim. Pag nakaipon kami ng maraming ganito, mga kabalas, bibili ako ng ganito. Papaikutan namin ang tanim yan hanggang doon sa gilid. Itong talong lang, tsaka okra ang ilagay namin. Yung mga kayang tumagal. Tsaka kamatis pala. Dahil malang kamatis ngayon, tatanim rin kami ng kamatis. Yan. Pag wala kaming papaya, kaya kami kumukuha ng kapapaya, mga kabadan ko. Pang nilaga, lagay sa gulay. Itong bakanting lote ay ang balak ng may-ari dyan ay papatayaan daw nila ng apartment, no? Kaya naghihintay lang siguro ng budget sila para patayuan ng apartment. Yung sa kabilang bahay po na yan ay yung may-ari po niyan ay pumanaw na, kaya wala nang nakatira dyan sa kabilang bahay, mga ka-brothers.
Dati, yung nakatira po dyan ay single dad, single father. Yun ang laging nakikita ay nanay. Sabi ko baka sila magkatuluyan eh. Kaso nauna na. Ayun. Nauna na si Heaven. Ayan, ito yung mga tanim-tanim na bulaklak. Mga unfinished na trabaho laging dinidiligan ni kananay po. So, shout out dyan kay nanay dahil si nanay po ay enjoy na enjoy. Nakita ko sa mga vlog ni ka Sister Mary, tuwang-tuwa si nanay dyan sa paingisda. Saka pagbubukid, no? Actually, yun talaga ang plano namin. Pag nakahanap kami mga kabadats ng maasahang kasambahay, si nanay po ay laging nandun yan sa amin. Kasi dito, nalulungkot siya dati dito pag dito sa, dito sa bahay. Laging minsan mahina, pataas daw ang blood pressure, minsan hindi makatulog. Siguro kakaisip, minsan kasi sa araw siya lang po ang nandito, wala siyang ibang kasama. Kaya kahit sino siguro tao pag ganun, medyo naboboring. Kaya siguro yung kapitbahay namin dyan namatay na rin yung kanyang asawa. Siya na rin mag-isa, kaya nalungkot. Ayun, pumanaw na. Sige, love muna, love. Love. Yan. Up. Okay, no? Yoli, roly, poly. Roly, poly. Ang bilis nang lumago ang buhok ni Rayrayin, mga ka-brothers. Nano, ang dami nang sinasabi niyan. Kahit gustong-gusto na magsalita. Parang kailan si Rayray po ay 1 year and 2 months. No, 1 year and 2 months na. Yan laging ginagawa niya. Nakipaglaro doon sa kanyang yaya. Diyan ka lang. Mamaya kayo magkasama nun. Kabilaan. Para hindi na po igib-igib. Di ba, bossing? Lalo nung ito ay nung summer mga ka-brothers, dapat talaga alalayan ng dilig dahil pag hindi talagang mamamatay yung mga tanim dahil sobrang init. Kaya itong talbos kamote, okra, saka talong, saluyot, yan lagi ang gulay ni kananay dito. Dahil hindi siya makakatatag sa laging karne ang ulam. Yung kasambahay namin siyempre gusto karne. Kaya maswerte meron tayong ganito. Meron tayong mga tanim-tanim na ilang pirasong gulay. Yun ang kagandahan dito mga kabadas dito sa setup ng bahay namin. Talagang naglaan talaga ako ng space para sa gardening. Para kahit papaano may tanim tayong mga gulay. Harvestin na yung talong. Nanay, yung talong ni kananay, kukunin na. Ha? Ayan. Pinirito. Yan, lagyan natin ng ulam. Ito may rin isa. Hindi pa yan, pang yan, tinula. Pwede pinirito yan, hindi na, saka na lang yan. Ibang variety yan kulay green. Masarap to pang mga pinakbit. Mga ganyan talong. Okay. So, yun, magpiprepare lang si Kameses ng mga ka-brothers, pagkain ni Rayray at pagkain namin. Maya dito na aming kasambahay. Kain na kami. Rayray. Hindi na mamansin yun. Tulala oh. Rayrayin. Rayray. Wala talaga oh. Rayray. Wala na. Na-hypnotize na Miss Rachel.
go. We did it! We found every word that starts with the letter D. Great job! Yun. Oh, ganado sa dyan. Tinan mo, tulala pa rin ako. Tulala pa rin si Ryan. Ang ulam ni Ray ay sinabawang baka. Nakaya na kaya. Ayun na. Mainit pa. Mainit pa. Sitaw. Kasi pag mga Friday mga brothers, pag mga Friday medyo yung supply namin ay pakunti ng pakunti. Mag-replenish naman kami yan mga Sabado mga brothers. Kasi isang beses kami nakamalingkit sa isang linggo. Kaya pag medyo kinapos, bumibili na lang ng ulam sa labas. Tulala yun. Kain. Patikmin na natin ang ang kinakain natin si Ray. Kain. Malaki na yan eh, oh. Yung mga kinakain namin mga kabaders, kinakain niya na rin. Maliban lang doon sa mga bawal kasi si Ray po ay merong G6PD. Bawal sa kanya ang mga munggo, mabubuto. Kaya pero yung iba, pwede na siyang kumain kahit even yung isda mga kabrothers. So, yun po. Nakain na kami mga kabrothers at maya po ay papasok na kami sa aming trabaho. Pagdating namin dito maya ay gabi na kami mga kabrothers makarating. Papasok na si ka-brother Ed. Si baby ay dito lang. Pag lumaki-laki ito mga kabrothers, dadalhin ko na to sa office. Si Ray. Makikigulo na yun doon. No. Dala-dala niya yung maliit na electric fan. Diba? Maaga pa, pinagpapawisan na agad. Ha? O, dito ka lang kay Ayay. Ha? Si Papa, maghahanap buhay pa. Oo. Pambili ng gatas mo. Tuwang-tuwa eh. Si Kameses po ay nandun, nauna na. Ako kasi 9 ako pumapasok. Kaya ako pang laging minsan late mga ka-brothers. Sige na. Malakad na si ka-brother Ed. Dito ka lang Ryan. Oh, kiss na ka Papa, kiss. Kiss. Oh, kiss. Kiss. Oh, kiss kay Papa, kiss. Ako na kiss. Sige. Kaya. Oh. Mainit. Oh, roly-poly. Oh, yan. Dati yan umiiyak pag nililipat. Ngayon ay okay na siya. Sige. Oh, bye-bye. Ligo na tayo. Bye-bye. 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 Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Oh, dyan lang kayo. Bye-bye.